Bilang fan ng NBA, gusto nating makita ang mga paborito nating mga players na tumagal sa liga, kagaya ni na Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Stephen Curry, at ang nag-iisang si LeBron James. Pero, sa kasamaang palad, may mga players talaga na sobrang galing pero hindi tumagal sa liga. At ang isa sa mga malaking dahilan? Ang injury. Kaya nag-research ako at pumili sa mga star player ng NBA na nagretiro sa edad na 32 years old pababa. Ang mga player na ito ay napabilang na rin sa mga what-if na discussion sa NBA. Kahit na sa injury o iba pang mga rason, ang mga NBA player na ito ay nagretiro sa edad na 32 years old pababa. Kaya simulan na natin. Number 10. Chris Bosh, 32 years old. Si Chris Bosh ay isa sa maituturing na best power forward na naglaro sa NBA. Nagsimula ang kanyang career sa Toronto Raptors nang siya ay madraft bilang 4th overall pick noong 2003 NBA draft. Sa kanyang next 7 seasons sa Raptors, nag-average siya ng 20.2 points at 9.4 rebounds per game. At may 4 All-Star selections at 1 All-NBA team selection. Noong 2010, nagpa siya si Bosh na sumama kina LeBron James at Dwayne Wade sa Miami, kung saan nanatili siya sa natitirang bahagi ng kanyang karera. Si Bosh ay naging 6-time All-Star sa Miami at nanalo rin siya ng 2 titulo noong 2012 at 2013. Noong 2015-2016, nagsimulang lumitaw ang mga unang palatandaan ng pagbaba ng kalusugan ni Bosh, kung saan ay nakaramdam siya ng irregular heartbeat. Nang maglaon sa season na yon, natukoy na si Bosh ay may blood clot disorder. At dahil dito ay napilitan siyang magretiro sa edad na 32. Nahalal siya sa Naismith Hall of Fame noong 2021 para sa kanyang illustrious career. Number 9. Darren Collison, 31 years old. Si Darren Collison ay isang 11-year NBA veteran na naglaro para sa 6 na magkakaibang team sa kanyang career sa NBA. Nagsimula si Collison bilang 21st overall pick sa New Orleans Hornets noong 2009, kung saan ay dito siya naglaro ng kanyang rookie season bago na trade sa Indiana Pacers. Sa sumunod na 9 na season, muling naglaro si Collison para sa Mavericks, Clippers, Kings at Pacers bago nagretiro noong 2018-2019. Nag-average si Collison ng 12.5 points, 5 assists at 1.2 steals per game sa kanyang NBA career. Noong 2019, binanggit ni Collison na ang kanyang relihiyon na saksi ni Jehovah ang rason ng pagtigil niya sa paglalaro. Noong 2021-2022, sinubukan niyang bumalik sa Lakers ngunit tumagal lamang ito ng 3 laro. Number 8. Gilbert Arenas, 30 years old. Bago siya ang maingay na personalidad na nakikita natin ngayon sa YouTube at social media, si Gilbert Arenas ay isa sa mga premier point guard sa NBA noong 2000s. Pagkatapos ng 2 season niya sa Warriors, kung saan ay dito rin siya nanalo ng kanyang 2003 Most Improved Player Award, na trade si Arenas sa Washington Wizards. Mula 2005 hanggang 2007, meron lamang kakaunting guard sa NBA sa kanyang level, ang may 3 magkakasunod na All-Star at 3 All-NBA team selections. Matapos ang mga injury na naglimita sa kanya ng 15 games noong 2008 at 2009 season, bumalik si Arenas sa court noong 2009-2010. Pagkatapos lamang ng 32 games, ang pagtatalo sa pagitan niya at ng kanyang teammates na si Javaris Crittenton ay nabalitaan ng karamihan na kung saan ay silang dalawa ay bumunot ng baril sa isa't isa sa loob ng practice facility ng Wizards. Ang resulta, isang suspension para kay Arenas para sa natitirang bahagi ng season. Naglaro pa si Arenas ng kabuuang 87 games sa sumunod na 2 season bago nagretiro at nagtangkang maglaro sa China noong 2012-2013. Number 7. Yao Ming, 30 years old. Nang mapili si Yao Ming sa NBA bilang first overall pick ng Houston Rockets noong 2002, isa na siyang international basketball superstar. Si Yao ay may height na 7'6" at bigat na 310 pounds. Nakuha niya ang expectation sa kanya ng mga fans nang siya ay naging all-star sa lahat ng 8 season ng kanyang career at nakakuha din siya ng 5 All-NBA team selections na may average na 19.2 points at 9.2 rebounds per game. Ang kanilang toe-to-toe battles ni Shaquille O'Neal ay naging legendary din noong 2000s. Sa kasamaang palad, ang size ni Yao ang magdadala din sa kanya sa iba't ibang foot injuries, lalong-lalo na sa buong 2009-2010 season. Si Yao ay bumalik para sa 5 laro
Noong 2010-2011, bago siya nagpasya na ang kanyang katawan, ay hindi na makakasabay sa mahigpit na schedule ng NBA at siya ay nagretiro sa edad na 30 years old. Number 6, Larry Sanders, 28 years old. Sa kaso ni Larry Sanders, ito ay isang halimbawa ng mga hindi magandang pangyayari sa isang player at hindi pagkakaunawaan na humantong sa kanyang maagang pagreretiro sa edad na 28 years old noong 2017. Si Sanders ang 15th overall pick ng Milwaukee Bucks noong 2010. Sa kanyang unang 2 season sa Bucks, siya ay coming off the bench at humanga sa kanya ang Bucks fans dahil sa kanyang defensive play at effort. Ang kanyang ikatlong season noong 2012-2013, ang kanyang naging best sa NBA na may average na 9.8 points, 9.5 rebounds at 2.8 blocks per game. Nagtapos siya bilang top 10 sa parehong Defensive Player of the Year at Most Improved Player voting. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang magandang ipinapakita sa team, kabaliktaran naman ito para sa kanyang sarili mismo. Dahil lumalaban siya para sa kanyang serious mental health issue. Ilang beses nang lumabag si Sanders sa NBA's drug policy, ngunit noong 2015-2016, nagpasya siyang tumigil ng isang buong taon sa laro para makapag-focus siya sa kanyang mental health. Noong 2016-2017, sinubukan niyang bumalik sa Cleveland Cavaliers, ngunit tumagal lamang ito ng 5 laro bago niya napagpasyahan na tumigil na sa paglalaro. Number 5, Brad Daugherty, 28 years old. Nang mapili siya bilang first overall pick ng Cleveland Cavaliers noong 1986, ang kanyang unang task? Ang tulungan ang Cavs na maging isang contender. At ginawa niya ito sa sumunod na 8 season, kung saan ay meron siyang average na 19 points at 9.5 rebounds per game na may 53.2% shooting. Si Daugherty ay siya rin ang naging backbone ng kanilang depensa. 5 beses naging NBA All-Star at 1 beses naging All-NBA Team Selection noong 1992. Ang kanyang presensya sa unang bahagi ng 90s Cavaliers ay humantong sa ilang magagandang playoff series sa pagitan nila at ng Chicago Bulls na pinangungunahan nina Michael Jordan at Scottie Pippen. Sa kasamaang palad para kay Daugherty, ang kanyang NBA career ay hindi tumagal dahil sa isang back injury na natamo niya noong 1993-1994. Hindi nakapaglaro si Daugherty para sa sumunod na 2 season. At sa huli ay nagpasya na lamang siyang magretiro, naiwan ang isa sa pinakamalaking what-ifs sa parehong kasaysayan ng Cleveland at NBA. Number 4, Greg Oden, 28 years old. Sa tuwing ilalabas ang mga pangalan ng mga biggest busts sa NBA, ang pangalan ni Greg Oden ay palaging kabilang sa listahan. Si Oden ay higit pa sa isang promising college prospect noong siya ay na-draft ng Trail Blazers bilang first overall pick noong 2007. Siya dapat ang magiging saving grace ng Trail Blazers kasama sina Brandon Roy at LaMarcus Aldridge. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil ito sa kanyang knee and foot injury na nakuha niya nang siya ay nasa college. At ito ang naging rason kung bakit hindi siya nakalaro sa kanyang buong rookie season. Sa sumunod na 2 season, nakapaglaro si Oden ng 82 games lamang at nag-average ng 9.4 points, 7.3 rebounds, at 1.4 blocks per game. Pagkatapos ng 2009-2010 season, hindi na nakapaglarong muli si Oden ng kahit isang laro para sa Portland sa kanyang career. Hindi ulit nakapaglaro si Oden sa sumunod na 3 season dahil sa kaparehong knee injury. Noong 2013-2014, sinubukan ni Oden na bumalik sa Miami Heat. Nakapaglaro siya ng 23 games at nag-average ng 2.9 points at 2.3 rebounds sa loob lamang ng 9.2 minutes per game bago siya nagretiro pagkatapos ng season. Number 3, Brandon Roy, 27 years old. Ang mga players, fans at mga miyembro ng media ng NBA ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa talento at elite skill na ipinakita ni Brandon Roy sa kanyang maikling career. Si Roy ang naging 6th overall pick ng Minnesota Timberwolves noong 2006 NBA Draft, ngunit agad siyang na-e-trade sa Portland para kay Randy Foye. Si Roy ay agad na nagpakitang gilas sa Portland na sinamahan niya ng isang Rookie of the Year campaign na ipinamalas niya sa loob lamang ng 57 games. Naging All-Star si Roy sa sumunod na 3 magkakasunod na season, na may average na 21.1 points, 4.6 rebounds, 5.2 assists, at 1.1 steals per game. Tinulungan niya ang Portland na makapasok sa playoffs ng 3 beses
at nakakuha din siya ng 2 All-NBA team selection. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa All-Star status, si Roy ay na-diagnose na may degenerative knee disease. Naglaro lamang siya ng 47 games noong 2010-2011 bago nagretiro para sa 2011-2012 season. Tinangka nga ni Roy na bumalik noong 2012-2013 sa Timberwolves, ngunit tumagal lamang ito ng 5 laro, kung saan si Roy ay nag-average ng 5.8 points sa loob ng 24.4 minutes na paglalaro. Number 2, Andrew Bynum, 27 years old. Nang i-draft ng Los Angeles Lakers si Andrew Bynum bilang ika-10th overall pick noong 2005, nagkaroon sila ng high hopes para sa 7-footer mula sa high school sa New Jersey. Si Bynum ay dahan-dahang nakaka-adopt sa sistema ng Lakers sa kanyang rookie season. Nakapaglaro siya ng 46 games off the bench. At 29 games off the bench at 53 starter naman ang sumunod na season. At may average siya na 5.6 points at 4.4 rebounds per game sa panahong iyon. Mula 2008 hanggang 2012, hindi na nakalaro si Bynum ng mahigit na 65 games sa anumang season para sa Lakers dahil sa matagal niya na injury sa tuhod. Noong 2012, nagkaroon si Bynum ng kanyang nag-iisang All-Star season na may average na 18.7 points at 11.8 rebounds per game. Sa summer na iyon, na-trade si Bynum sa 76ers bilang bahagi ng isang deal na nagpabalik kay Dwight Howard sa LA. Si Bynum ay hindi nakalaro sa buong season ng 2012-2013 dahil sa knee injury at naglaro lamang siya ng 26 games noong 2013-2014 bago siya tuluyang nagretiro. At ang panghuli sa ating listahan, ang number 1, si Jay Williams, 22 years old. Ang point guard na si Jay Williams ay isang top overall prospect nang pumasok siya sa NBA draft noong 2002 mula sa Duke University. Si Williams ay ang naging second overall pick ng Chicago Bulls. Bilang rookie, naglaro si Williams ng 75 games at nagkaroon siya ng 54 start at may average na 9.5 points, 4.7 assists at 1.1 steals per game na may 39.9% shooting mula sa field. Pagkatapos, dito na nakaranas si Williams ng sakuna na magpapabagsak ng kanyang NBA career. Sa panahon ng off-season, siya ay nakaranas ng career-ending injuries dahil sa isang motorcycle accident. Nagkaroon siya ng fractured pelvis at 3 torn ligaments sa kanyang tuhod, pati na rin ang ACL. Tumagal si Williams ng ilang buwan bago nakarecover ang kanyang binti. Imagine, ilang buwan para lang sa kanyang binti. Paano pa kaya ang ibang injury at ang mga naputol niyang mga ugat? Mabilis na kumilos ang Bulls para makahanap ng kapalit ni Williams. Isang linggo pagkatapos ng kakilakilabot na aksidente, pinili ng Chicago Bulls si Kirk Hinrich bilang 7th overall pick noong 2003 NBA draft. At ito ang naging listahan ko sa mga players na nagretiro na may edad na 32 years old pababa. Kung meron kayong mga players sa kahit na anong larangan ng sports na pwede nating gawan ng kwento, comment down below lang po. Salamat, adios.